Nagsisimula ang anime sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang binata na nagngangalang Takemiya Hanoka, na mukhang matamlay at walang inspirasyon sa pamumuhay ng kanyang mga araw sa paaralan. Si Takemiya ay palaging pumupunta sa paaralan sa pamamagitan ng bus, at madalas na nakakasalamuha ang kanyang mga kaklase. Isa sa kanila ay isang babae na nagngangalang Ayaka Kagiri, ang pinakasikat na estudyante sa kanyang paaralan. Magkatabi sina Takemiya at Ayaka sa school. Gayunpaman, hindi sila nag-uusap sa isa't isa. Minsan ay hindi sinasadyang nalaglag ni Ayaka ang kanyang pambura. Gayunpaman, nang kukunin nito ni Takemiya at ibalik ng dalaga, naging target ng pambubuli si Takemiya ng kanyang mga tagahanga dahil itinuring siyang abala. Habang gumagawa ng picket duty, aksidenteng nakakita si Takemiya ng teddy bear na nagsasabing babagsak sa kanya ang school building. Sure enough, hindi nagtagal, may biglang sumulpot na school building at muntik nang mahulog kay Takemiya. Si Takemiya, na inakala na siya ay mamamatay na, sa wakas ay natanto na may nagligtas sa kanya, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Ayaka. Pagkatapos ay sinabi ni Ayaka kay Takemiya na siya ay isang witch, at ang kanyang trabaho ay protektahan siya. Sa ibang lugar, nakita ang mga witch na nagsagawa ng pag-atake kay Takemiya. Nang mabigo sa unang pag-atake, inutusan nila ang isang hukbo ng mga robot na kuneho na sundalo na salakayin sina Ayaka at Takemiya. Gayunpaman, nang si Ayaka ay nakaharap sa hukbo ng mga kuneho, nagawa ni Takemiya na makapasok sa kanilang bitag. Sinubukan ni Takemiya na maging kalmado nang papatayin na siya ng tropang kuneho, dahil akala niya ay panaginip lang ang lahat. Hindi nagtagal, si Ayaka na napagtanto na nasa panganib si Takemiya, ay agad na pumunta doon upang tulungan siya. Si Takemiya, na iniisip pa rin na ang pag-atake ay isang panaginip, pagkatapos ay sinabi kay Ayaka na siya ay napakaganda, kahit na siya ay nasa kanyang panaginip. Nagpasalamat din siya kay Ayaka dahil handa itong iligtas ang isang taong kasing karaniwan niya. Pagkatapos ay tumugon si Ayaka sa mga salita ni Takemiya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang lahat ay totoo at ang pagprotekta sa kanya ay ang kanyang misyon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sabay na umuwi sina Takemiya at Ayaka mula sa paaralan, kung saan ipinahayag ni Ayaka na ang kanyang misyon ay protektahan siya dahil siya ang kanyang master. Si Takemiya na nakarinig nito, ay natahimik at naguguluhan kung bakit ang isang tulad niya ay maaaring maging master ng isang maganda at sikat na babae tulad ni Ayaka. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nagulat si Takemiya sa appearance ni Ayaka na nagsabing gusto nitong maupo sa tabi niya. Nang makita si Takemiya na nakaupo malapit kay Ayaka ay ikinairita at pinandilatan siya ng mga fans ni Ayaka. Dahil laging malapit sa kanya si Ayaka, parang hindi siya komportable dahil lahat ng fans ni Ayaka ay tutol sa kanya. Hindi man lang sila nagdalawang isip na ibuli si Takemiya sa harap ni Ayaka. Dahil ang trabaho ni Ayaka ay protektahan si Takemiya mula sa mga masasamang witch, walang ginagawa si Ayaka para ipagtanggol si Takemiya mula sa kanyang mga bully. Si Takemiya, na hindi nakatiis sa pambubuli na nararanasan, ay tumakbo papalayo kay Ayaka. Habang nag-iisa, nakilala ni Takemiya ang isang batang babae na nagngangalang Tanpopo Koraishi, na lumabas na isang tower witch. Si Tanpopo ang witch na umatake kay Takemiya kahapon. Sinamantala niya ang pagkakataong kidnapin si Takemiya. Gayunpaman, ang kanyang aksyon ay agad na nahuli ni Ayaka na pagkatapos ay nagligtas kay Takemiya. Nagalit si Tanpopo, saka inutusan ng buong hukbo ng mga kuneho na patayin sila. Pagkatapos ay sinubukan ni Ayaka na protektahan si Takemiya mula sa sugat ng matalim na espada ng hukbo ng kuneho gamit ang kanyang sariling katawan. Nang makita ang nasugatan na si Ayaka, nakonsensya si Takemiya sa hindi pagsunod sa kahilingan niyang manatili sa tabi niya, anuman ang mangyari. Si Ayaka, na nakakita kay Takemiya ay mukhang labis na nalungkot, pagkatapos ay hiniling sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon, ginamit ni Ayaka ang kanyang magic power para sirain ang buong hukbo ng mga kuneho sa isang malaking pagsabog. Ang hukbo ng kuneho ay natalo, ngunit si Tanpopo ay nakatakas. Matapos ang insidenteng iyon ay bumalik sa normal ang lahat, pati na ang katawan ni Ayaka na hindi man lang nasaktan, at sabay silang umuwi. Kinabukasan, nagulat si Takemiya sa paglitaw ng 5 transfer student sa kanyang klase, isa na rito si Tanpopo. Ang iba pang 4 na transfer students sina Kana Otsugi, Rin Kazeri, Katetsu Katsura, at Mei Manoa, ay pawang mga tower witches tulad ni Tanpopo. Isang araw, nagulat si Takemiya na papunta sa kanyang klase, sa presensya ni Ayaka na nagpapahirap sa 4 na tower witches para malaman ang pakay nila dito at ang dahilan ng pag-atake nila kay Takemiya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ayaka kay Takemiya na ginamit niya ang kanyang mahika upang mapunta si Takemiya doon nang hindi namamalayan. Pagkatapos ay tinanong ni Takemiya ang Tower Witches kung bakit gusto nila siyang patayin. Pagkatapos ay isiniwalat ni Tanpopo na nais nilang makuha ang mga puting bagay sa loob ng katawan ni Takemiya. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang isa sa mga Tower Witches, si Mei Manoa, ay dumating doon upang palayain ang kanyang mga kaibigan at kinidnap si Takemiya. Nagawa ni Mei na gambolain si Ayaka at ilayo si Takemiya doon. Si Ayaka na nakakaalam nito ay hindi na lamang umimik at agad na hinabol si Mei.
Nagawa ni Ayaka na ma-corner si Mei at tila hindi nabigla sa mga pag-ataking inilunsad sa kanya ni Mei. Pagkatapos ay tinangka ni Mei na patayin si Takamiya sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang kasama na aso na kagati ng leeg ni Takamiya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi si Takamiya ang nasaktan sa kagat kundi si Ayaka. Sinasamantala ni Ayaka ang sandali na naging paabaya si Mei dahil nagulat siya sa nangyari, pagkatapos ay binaliktad ni Ayaka ang mga bagay-bagay at sinugod si Mei. Si Mei, na parang na-corner, sa wakas ay nagpa siya na tumakas mula doon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, napagtanto ni Ayaka na ang mga panganib sa paligid ni Takamiya ay dumarami, at kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga pag-atake. Dahil alam na siya ay tinutukan ng mga masasamang witch, nakiusap si Takamiya kay Ayaka na turuan siya ng mahika upang maprotektahan niya ang kanyang sarili at hindi na kailangan pang abalahin pa si Ayaka. Di nagtagal pagkatapos ng insidente, nakipag-date si Takamiya sa paligid ng bayan kasama si Ayaka, kung saan ipinapalagay niya na tuturuan siya nito tungkol sa witchcraft. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya ni Ayaka ang tungkol sa salungatan sa mundo ng wizard sa pagitan ng Tower Witches at Workshop Witches. Ang Tower Witches ay mga witch na gumagamit ng magic para sa kanilang sariling mga dahilan. Napakakaunti lang ang pagpapahalaga nila sa mundo at mga tao, at palaging ginagamit ang kanilang mahika para sa masasamang layunin. Samantala, ang Workshop Witches ay mga witch na tinuturuan sa witchcraft workshops, at sinanay upang pigilan ang mga masasamang kaganapan na ginawa ng Tower Witches sa alinmang pangunahing lungsod saan man sa mundo. Ang Workshop Witches ay nagtatayo ng mga workshop sa mga lungsod kung saan maraming tao ang nagtitipon at nakatira, at magbantay para matiyak na walang magic user ang gumagamit ng kanilang magic para sa kasamaan. Habang sinasamahan si Ayaka sa pamimili, aksidenteng nakita ni Takamiya ang isang babaeng tumutulong sa isang batang babae. Nang makita ang kabaitan at sinseridad na ipinakita niya, naantig si Takamiya. Gayunpaman, nang makita niya si Takamiya, agad niyang nalaman na si Takamiya ang kanyang pakay, at agad na tinawagan ang kanyang mga kaibigan upang salakayin siya. Ang babaeng iyon ay isang Tower Witch, tulad ni Tanpopo at ng kanyang barkada. Nang malaman ito ni Ayaka, agad niyang iniligtas si Takamiya at ang batang babae na hindi sinasadyang nasangkot sa insidente. Madaling talunin ni Ayaka silang lahat. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, tinanggap ni Ayaka si Takamiya bilang kanyang mag-aaral at nangakong tuturuan siya tungkol sa mahika. Pagkatapos ay inanyayahan ni Ayaka si Takamiya sa kanilang paaralan upang puntahan ang chairwoman, si Kazane Kagari, nakahaliling ina ni Ayaka at ang pinuno ng Workshop Witches sa lungsod. Pagkatapos ng isa pang mabilis na pakikipagtagpo kay Tanpopo at Sagang, sinimulan ni Ayaka ang pagsasanay kay Takamiya kung paano gamitin ang kanyang sariling nakatagong kapangyarihan ng witch, kabilang ang kakayahang magtago sa simpleng paningin at lumipad sa isang walis. Sa kabilang banda, dahil sa malapit na relasyon nila ni Ayaka, lalo na nang madalas itong turuan ng magic, si Takamiya ang laging target ng pambubuli sa paaralan. Maging ang locker ni Takamiya ay napuno ng mga pananakot na sulat mula sa mga tagahanga ni Ayaka na napupuot kay Takamiya dahil laging nasa paligid niya si Ayaka. Sinubukan ni Takamiya na masanay sa panliligalig na nakuha niya mula sa kanyang mga keskwela. Ngunit gayunpaman, si Takamiya ay madalas na nakakaramdam ng pagkabigo at pag-iisip. Sa katunayan, ayon sa kanya, ang pambubuli na ginawa ng kanyang mga keskwela ay kasing takot ng pisikal na banta ng mga Tower Witches na gustong pumatay sa kanya. Habang nasa bus kasama si Ayaka, nakilala ni Takamiya ang isang makapangyarihang Tower Witch na nagngangalang Kronwar Schwarz. Hindi tulad ni Tanpopo at ng iba pa, medyo makapangyarihan si Kronwar, kung saan madali niyang maparalisa ang mga galaw ni Ayaka. Pagkatapos ay sinaksak ni Kronwar si Takamiya sa tiyan para saktan si Ayaka. Nang makita si Ayaka na nasugatan at nawalan ng malay, sinubukan ni Takamiya na tulungan siya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kronwar kay Takamiya na ginagamit ni Ayaka ang discarding damage transfer, upang ang anumang sugat o sakit na maranasan ni Takamiya, ay mailipat sa katawan ni Ayaka. Ipinaliwanag pa niya na hindi biglang ginamit ni Ayaka ang teknik na ito ng walang dahilan, dahil nakagawa na ng kontrata si Ayaka kay Takamiya para mahiram niya ang dakilang kapangyarihan na mayroon si Takamiya. Nangako si Kronwar sa kanya na ililigtas niya si Ayaka, hanggat handa siyang lumunok ng misteryosong candy para mabuksan ang dakilang kapangyarihang nakatago sa kanyang katawan. Gayunpaman, bago makuha ni Kronwar ang kanyang nais, tumayo si Ayaka at agad na inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake kay Kronwar. Ngunit nakatakas si Kronwar, at nawala ng malay si Ayaka. Di nagtagal, dinala si Ayaka sa ospital upang gamutin ang kanyang mga sugat. Dahil alam na palaging magkakaroon ng damage, si Ayaka mula sa bawat sugat na kanyang nararanasan, nakonsensya si Takamiya at determinadong lumakas upang maprotektahan ang kanyang sarili. Dumukot si Takamiya sa kanyang bulsa at nakita ang candy na ibinigay sa kanya ni Kronwar, pagkatapos ay nagpasya siyang itago ang candy. Pagkatapos noon, nagsimulang magturo ng basic magic si Ayaka kay Takamiya, kung saan sasanayin muna nila ang pangangatawan ni Takamiya sa pamamagitan ng pagdadala sa katawan ni Ayaka.
Sa kabilang banda, si Tanpopo at Anggang ay tila sangkot sa isang hindi pagkakaunawaan sa isa pang Tower Witches na sumalakay kay Takamiya sa isang shopping center kanina. Ang mga witches ay tila sadyang dumating sa paaralan at itinago ang kanilang mga sarili bilang mga transfer student upang kunin ang mga puting bagay na siyang makapangyarihang kapangyarihan ni Takamiya. Bumalik kina Ayaka at Takamiya na nagsasanay sa gym ng paaralan, kung saan hiniling sa kanya ni Ayaka na kumuha ng walis mula sa loob ng robe. Gayunpaman, gaano man karaming beses niyang sinubukan, palaging nabigo si Takamiya. Pagkatapos ay sinabi ni Ayaka kay Takamiya na hindi sila makikita ng mga ordinaryong tao kung nakasuot sila ng mga robe. Dahil ang school gym ay gagamitin ng mga mag-aaral na gustong mag-ehersisyo, si Ayaka at Takamiya ay napupunta sa ibang lugar gamit ang mga walis. Nang naggabi na, nakita ni Takamiya ang isang batang babae na binubuli. Pagkatapos ay hiniling ni Takamiya kay Ayaka na tulungan ang babae. Ngunit tumanggi si Ayaka at sinabi na ang pagpaparusa sa mga bully ay tungkulin ng pulisya. Si Takamiya na desididong patuloy na tulungan ang babae, saka sinubukang palabasin ang kanyang walis at sa wakas ay nagtagumpay ito. Kahit na hindi pa siya natutong sumakay ng walis tulad ng isang profesional na salamangkero, tila hindi nahirapan si Takamiya na gawin ito. Gayunpaman, nang tutulungan na sana ni Takamiya ang babae, laking gulat niya nang malaman niyang ang mga nambubuli ay ang Tower Witches. Madali din nilang mapabagsak si Takamiya. Dahil alam niyang nasa panganib si Takamiya, agad na sumugod si Ayaka para iligtas siya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang isang malakas na Tower Witch na nagngangalang Medusa, na dahan-daang binubuksan ang kanyang di umano'y hindi mababasag na bilangguan sa Rothenburg. Si Medusa ay isa sa mga pinakamapanganib na witch, na banta sa kaligtasan ng mundo at sangkatauhan kung masira ang selyo at makalaya siyang muli. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ni Tanpopo at ng barkada kung paano kidnapin si Takamiya at malinlang si Ayaka, dahil masyadong malakas si Ayaka at napakahirap para sa kanila na talunin siya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating si Kronwar at nagnanais na magplano ng isang bagay kasama si Tanpopo at Anggang upang kunin ang kakilakilabot na kapangyarihang nakatago sa katawan ni Takamiya. Isang araw, ang nakababatang kapatid na babae ni Takamiya, si Kasumi, na may extreme brother complex kasama si Takamiya, ay tila nagseselos sa kanyang kapatid na madalas na nakakasama ni Ayaka. Walang sinabi si Takamiya sa kanyang kapatid na babae tungkol sa pagiging witch ni Ayaka, kasama na ang tungkol sa kanyang pagiging target ng mga masasamang witch na naghahangad ng isang bagay na nakatago sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, pinaghihinalaan pa rin ni Kasumi ang kanyang kapatid na kumilos ng kakaiba, kaya sinundan niya ito sa paaralan. Sa ibang lugar, si Ayaka na naghihintay ng bus na maghahatid sa kanya sa paaralan, ay biglang inatake ni Mei at ng Tower Witches. Kasabay nito, naghahanda si Tanpopo na kidnapin si Takamiya gaya ng kanilang pinlano kasama si Kronwar, kung saan ipinaalam ni Kronwar na hihina ang magic power ni Ayaka kung siya ay mahiwalay kay Takamiya, at mas madali nilang haharapin si Ayaka kapag hindi nakabantay ang babae. Gayunpaman, kahit na bahagyang humina ang lakas ni Ayaka, ang gang ni Tanpopo ay hindi isang mahirap na kalaban para sa kanya, kaya madali niyang matalo ang mga ito. Kasabay nito, si Kasumi, na nakakaalam na ang kanyang kapatid ay nasa panganib, pagkatapos ay sinubukan siyang iligtas, kung saan ipinahayag ni Kasumi na siya ay isang workshop witch. Gumamit si Kasumi ng higanteng teddy bear para labanan ang higanteng robot na kuneho na sundalo na ipinatawag ni Tanpopo para labanan siya. Gayunpaman, nang dumating ang mga gang ni Tanpopo upang tulungan ang masamang witch, hinayaan ni Kasumi na lumaki ng napakalaki ang teddy bear na sinisira ng mga pag-atake nito ang malaking bahagi ng bayan, habang iniiwan ang mga tao na hindi nasaktan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nangako rin si Ayaka na mula ngayon, paprotektahan niya si Takamiya sa buong 24 na oras, at hiniling kay Takamiya na manatili sa kanyang bahay. Samantala, dahil nabigo ang kanyang plano, tinipon ni Kronwar ang Tower Witches sa lungsod at bumalik sa pagpaplano ng isang bagay. Sa ibang lugar, nabalitaan ng ina ni Ayaka na si Kazane na nakatakas si Medusa mula sa bilangguan. Matapos matagumpay na masira ang mga plano ng gang ni Tanpopo, umuwi si Takamiya kasama si Ayaka at tinanong ang kanyang ina, si Komachi, kung maaari siyang manatili sa bahay ni Ayaka mula ngayon. Sa kabila ng matinding pagsalungat ni Kasumi, na ayaw pabayaan ang kanyang kapatid na tumira kasama si Ayaka, pumayag si Komachi sa kahilingan ni Takamiya. Nakiusap pa si Komachi kay Ayaka na laging protektahan ang kanyang anak. Pagkatapos ay isiniwalat ni Komachi sa kanyang mga anak na matalik niyang kaibigan ng ina ni Ayaka, si Kazane, noong siya ay nag-aaral pa. Dahil sa kanilang malapit na pagkakaibigan, nagkaroon ng kasunduan si Komachi kay Kazane noong nakaraan, kung saan pumayag silang pakasalan ang lalaking pinili nila, at iset up ang kanilang mga magiging anak na ikakasal. Nang marinig ito, mukhang labis na nagulat sina Kasumi at Takamiya dahil hindi nila inaasahan na gagawa ng ganoong katawa-tawang kasunduan ang kanilang ina. Nagseselos si Kasumi, pagkatapos ay mahigpit na tinututulan ang kasunduan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Komachi si Kasumi at pagkatapos ay hiniling sina Ayaka at Takamiya na umalis kaagad.
Pagdating sa bahay ni Ayoko, mukhang namangha si Takemiya nang makita ang mansyon ng kanyang pamilya na parang napakamaharlika at marangyang skyscraper. Pagkatapos ay dinala ni Ayoko si Takemiya sa kanyang silid na nasa itaas na palapag. Gayunpaman, sa pagdating, sinabi ni Ayoko kay Takemiya na bumalik sa ibaba. Namalayan ni Ayoko na nasa kwarto na niya si Medusa. Alam niyang may mali dahil sinabihan siya ni Ayoko na umalis, agad na bumalik si Takemiya sa itaas at tiningnan kung ano ba talaga ang nangyayari sa kwarto ni Ayoko. Laking gulat ni Takemiya nang malaman niyang nakikipaglaban si Ayoko sa isang makapangyarihang witch. Napagtanto na nagsisimula na siyang mahirapan sa pakikipaglaban kay Medusa, agad na inutusan ni Ayoko si Takemiya na umalis doon. Ngunit tumanggi si Takemiya na iwan si Ayoko at nagpas siyang lumaban upang tulungan siya laban kay Medusa. Pagkatapos ay sinubukan niyang maglunsad ng pag-atake kay Medusa, ngunit gumamit si Medusa ng mahika na agad na ginawang bato si Ayoko. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nilunok ni Takemiya ang candy na ibinigay sa kanya ni Crone War kanina, anuman ang panganib na mangyayari sa kanya. Hindi nagtagal, ang puting bagay, na nakatago sa katawan ni Takemiya ay sa wakas ay lumitaw, at ito ay nahayag na ito ay ang White Princess, si Evermillion. Gamit ang kaunting lakas, nagawa ni Evermillion na talunin si Medusa, at sinira ang karamihan sa mansyon ng pamilya ni Ayoko, pati na rin ang karamihan sa gusali ng paaralan. Sa kabilang banda, si Kazane na nakakita ng kanyang mansyon na nawasak, ay biglang nagalit at nanawagan para sa isang malawakang pang-hunting para kay Medusa at sa Tower Witches. Matapos matagumpay na maalis si Medusa sa ilang sandali, nakiusap si Takemiya kay Evermillion na iligtas si Ayoko. Pagkatapos ay ibinunyag ni Evermillion kay Takemiya na ang kailangan lang niyang gawin para iligtas si Ayoko ay ang halikan si Ayoko ng mapusok. Nang marinig ito, ginawa ito ni Takemiya, at sa wakas ay nagtagumpay siya sa muling pagbuhay kay Ayoko. Pagkatapos sabihin niyon, nagsimulang mawala si Evermillion mula roon, at hiniling kay Takemiya na huwag siyang tawagin ng madalas, at ipagkatiwala ang kanyang lakas at kaligtasan kay Ayoko. Pagkaraang tuluyang mawala si Evermillion sa paningin ni Takemiya, tila nilalapitan na sila ni Medusa at naghahanda sa pag-atake sa kanila. Dahil ipinagkatiwala ni Takemiya ang kanyang kapangyarihan kay Ayoko, nagawa niyang madaling harapin ang mga pag-atake ni Medusa at talunin ang masamang witch. Naisip ni Takemiya, na walang malay pagkatapos ng insidente, na ang laban nila kay Medusa at sa pagkikita nila ni Evermillion ay panaginip lamang. Gayunpaman, ipinakita sa kanya ni Ayoko na nasa tabi niya ito. Dahil ang marangyang mansyon ng pamilya ni Ayoko ay nawasak ng labanan, nagpasya si Takemiya na bumalik sa kanyang tahanan, at doon sila titira ni Ayoko. Samantala sa ibang lugar, nagawa ni Crone War na tipunin ang Tower Witches at i-brainwash sila sa pagsunod sa lahat ng kanyang utos. Gayunpaman, bago maisagawa ni Crone War ang kanyang masamang plano, nahuli ni Kazane at ng Workshop Witches si Crone War at ang kanyang mga tagasunod, at pagkatapos ay pinahirapan siya upang makakuha ng impormasyon tungkol sa pag-atake ni Medusa. Sa ibang lugar, si Kasumi, na tila masaya na sa wakas ay nakauwi na ang kanyang kapatid, ay balak na gisingin ang kanyang kapatid. Gayunpaman, laking gulat ni Kasumi nang makita niya si Ayoko na nasa kama kasama ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinisi ni Kasumi ang kanyang ina sa pagpayag ni Ayoko na tumira sa kanila. Masasamang salita ang sinabi ni Kasumi sa kanyang ina, na ikinagulat niya hanggang sa tuluyang bumagsak dahil biglang bumaba ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Pagkatapos ay sinabihan ni Takemiya si Kasumi na humingi ng tawad sa kanilang ina dahil sa pagiging masungit. Nang makita ang kalagayan ng kanyang ina, agad na nagsisi si Kasumi sa kanyang ginawa at humingi ng tawad sa kanyang ina. Kinabukasan sa paaralan, nagdaos ng pulong ang Student Council para talakayin ang lumalagong relasyon ni Ayoko at Takemiya, at lahat sila ay sumasalungat sa relasyon dahil si Takemiya ay itinuturing na hindi karapat-dapat na makasama si Ayoko. Pagkatapos ay humingi ng tulong ang Student Council President sa kanilang science teacher, isang lalaking nagngangalang Mikage na gumawa ng isang bagay. Nang dumating sina Ayoko at Takemiya sa paaralan, hiniwalay ni Mikage Sensei si Takemiya kay Ayoko, gamit ang ikatlong batas ni Clark bilang dahilan. Pagkatapos ay dinala ni Mikage si Takemiya sa isang lugar na puno ng mga ilusyon. Pagkatapos ay binalaan siya ni Mikage na ang isa sa 5 seal sa katawan ni Takemiya ay nasira matapos niyang lunukan ang candy na ibinigay sa kanya ni Crone War, at kung ihahayag niya ang impormasyong iyon sa chairwoman, hindi magdadalawang isip si Kazane na gumawa ng matinding pag-iingat na maaaring magdulot ng panganib sa buhay ni Takemiya. Nagbanta si Mikage Sensei na sasabihin ito kay Kazane kung tumanggi si Takemiya na makipaghiwalay kay Ayoko. Ngunit pagkatapos, nagawa ni Ayoko na malaman kung nasaan si Takemiya at madaling natalo si Mikage Sensei pagkatapos ay nailigtas si Takemiya. Gamit ang kanyang posisyon at kasikatan bilang ang prinsesa sa paaralan, unilateral na pinalitan ni Ayoko ang presidente ng Student Council kay Takemiya. Matapos italaga si Takemiya bilang bagong Student Council President, hinikayat ni Ayoko ang isang estudyante na Vice President ng Student Council na isuko ang posisyon sa kanya, na agad namang sinang-ayunan ng dalaga dahil fan siya ni Ayoko. Pagkatapos nito, opisyal na ngayon sina Takemiya at Ayoko na ang Student Council President at ang Vice President,
at hiniling ni Ayaka sa lahat ng estudyante na huwag pakialaman ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng klase, nang huminto sina Ayaka at Takemiya sa isang tindahan ng manika, biglang sumulpot si Kasumi, at binaril si Ayaka gamit ang droga, pagkatapos ay inagaw si Takemiya upang ilabas siya ng bayan, kung saan hindi dapat maabot ng kapangyarihan ni Ayaka at Kazane. Tila narinig ni Kasumi ang mga salita ni Mikage-sensei, at dahil si Ayaka ay anak ni Kazane, hindi rin siya naniniwala kay Ayaka. Sa kabilang banda, mabilis na nakabawi si Ayaka at gumamit ng dragon para habulin sina Kasumi at Takemiya, kung saan binaril niya sina Kasumi at ang kanyang higanteng teddy bear na eroplano, na nagligtas sa kanilang dalawa. Pagdating sa bahay, humingi ng tawad si Takemiya kay Ayaka para sa nakakainis na ugali ni Kasumi. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Ayaka, at sa halip ay nakaramdam ng paghanga kay Kasumi na sa tingin niya ay may mahusay na kakayahan bilang isang workshop witch. Humanga rin si Ayaka sa ugnayan ng magkapatid na umiiral sa pagitan ni Takemiya at Kasumi, kaya nagseselos siya dahil hindi alam ni Ayaka kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng mga kapatid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hiniling ni Ayaka si Takemiya na isipin siya bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae at tinawag siyang ate. Kinabukasan, nang magising siya mula sa kanyang pagtulog, mukhang nagulat si Takemiya nang makitang nasa bahay niya si Ayaka at nagluluto. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Ayaka si Takemiya na nakatira siya ngayon sa kanyang bahay. Dahil ang ina ni Takemiya at ang kanyang kapatid na babae ay nasa labas kasama si Kazane, si Ayaka ay nagluto at naghanda ng pagkain para sa kanilang dalawa. Pagkatapos kumain ng lutong bahay ni Ayaka, pinuri siya ni Takemiya kung gaano ito kasarap. Samantala, lingid sa kaalaman ni Takemiya at ng kanyang pamilya, si Ayaka pala ay lihim na itinatago sina Medusa at Tanpopo at hanggang sa kanyang silid sa bahay ni Takemiya, pagkatapos ng kanilang huling labanan. Si Tanpopo, nainis na hindi maganda ang pakikitungo sa kanila ni Ayaka, ay pinakiusapan si Medusa na gawin ang isang bagay upang makaganti sila kay Ayaka. Gayunpaman, sinabi ni Medusa na mas mabuting magtago siya kasama si Ayaka, dahil ayaw niyang makitungo sa ina ni Ayaka na mas delikado at may napakalaking kapangyarihan kaysa kay Ayaka. Ang dahilan kung bakit niya itinago si Medusa at ang iba pa sa kanyang ina ay dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ina na nasira ang isa sa mga Evermillion seal sa loob ng katawan ni Takemiya. Kung malaman ng kanyang ina na nasira ang selyo ni Evermillion, ita-target ni Kazane si Takemiya at hindi siya hahayaang gumala, kaya handa si Ayaka na gawin ang lahat para protektahan si Takemiya. Nang gabing iyon, lingid sa kaalaman ni Medusa, sinubukan ni Tanpopo at ng barkada na lihim na kidnapin si Takemiya, ngunit tila hindi mahanap ang tamang sandali dahil palaging nakabantay si Ayaka sa kanyang tabi sa buong 24 na oras. Pagkatapos ay tinuruan ni Ayaka si Takemiya tungkol sa mga aralin sa paaralan, ngunit hiniling sa kanya ni Takemiya na turuan siyang lumaban. Hindi nagtagal ay biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya nagmadaling lumabas sina Ayaka at Takemiya para kunin ang mga damit na pinatutuyo. Kasabay nito, sa wakas ay umuwi ang pamilya ni Takemiya at si Kazane mula sa pamimili. Nang magpapatuyo na sana si Takemiya sa loob ng banyo, biglang nakasalubong ng binata sina Mei at Kitetsu na agad naman itong nahuli. Nang makita si Tanpopo at hanggang na sinusubukang kidnapin si Takemiya, agad na inanyayahan ni Kazane ang kanyang anak na lumaban sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumali si Ayaka sa Tower Witches upang labanan ang kanyang ina upang protektahan si Takemiya. Biglang nagulat si Kazane dahil ang kanyang anak na babae ay tumalikod sa kanya at pinrotektahan ang masasamang witch. Pagkatapos ay tinanong ni Kazane si Ayaka tungkol sa dahilan ng kanyang pagsuway, ngunit hindi umimik si Ayaka at nakatayo lamang doon upang pigilan ang kanyang ina sa pakikipaglaban kay Tanpopo at sa barkada. Si Takemiya, na sa wakas ay alam na ang dahilan kung bakit itinago ni Ayaka si Medusa at ang iba pa sa kanyang ina, pagkatapos ay humiling kay Ayaka na huwag hayaang saktan sila ni Kazane. Sa makatuwid, nagpasya si Ayaka na sumama kay Medusa upang madagdagan ang kanyang lakas. Lumipat ang eksena sa nakaraan, kung saan nakipagkasundo si Ayaka kay Medusa para pag-isahin ang kanilang kapangyarihan. Sa kabila ng panganib, ang katawan ni Ayaka ay ganap na makokontrol ni Medusa pagkatapos ng pagsasama, ngunit tila hindi yun masyadong pinapansin ni Ayaka dahil ito lamang ang tanging paraan upang makatapat sa kanyang ina. Bumalik sa kasalukuyan, nang makita si Ayaka na sumanib kay Medusa, naisip ni Kazane na hindi si Evermillion ang hinahabol ni Medusa sa katawan ni Takemiya, ngunit hinahabol niya ang kanyang anak na babae. Si Kazane na hindi nakakibo nang makita ang kanyang anak na babae ay sumama sa masamang witch, pagkatapos ay hindi nag-atubili na salakayin si Ayaka upang pigilan si Medusa. Gayunpaman, kahit na nakipagsanib puwersa siya sa isa sa pinakamakapangyarihang Tower Witches, si Ayaka ay hindi talaga katugma sa kanyang ina. Madaling talunin ni Kazane sina Ayaka at Medusa at paghiwalayin silang dalawa. Pagkatapos ay ipinadala ni Kazane sina Ayaka at Takemiya sa piitan bilang parusa. Sa kulungan, mukhang nag-aalala si Ayaka na magreklamo si Medusa tungkol sa sirang selyo ni Takemiya sa kanyang ina. Magagawa na lang na sumuko si Ayaka dahil malalaman din ito ng kanyang ina. Ipinaliwanag niya kay Takemiya na ang kanyang ina ay nanumpa na protektahan siya hanggat ang Evermillion seal sa loob ng kanyang katawan ay hindi nasisira.
Gayunpaman, kung masira ang selyo, ituturing siya ng kanyang ina na isang malaking banta at susubukang patayin siya bago ilagay sa panganib ang lahat ng buhay sa lupa. Sinadya rin ni Ayoko na protektahan sina Medusa at Tanpopo at ang barkada mula sa kanyang ina at sa workshop witches, dahil kapag nahuli sila, pahihirapan sila ng kanyang ina para makuha ang impormasyon. Pagkatapos ay nagtanong si Takemiya tungkol sa kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin, na sinagot ni Ayoko na hahamunin niya ang kanyang ina na makipaglaban at subukang talunin siya, dahil si Kazane ay may likas na palakasan. Hihilingin ni Ayoko sa kanyang ina na kumampi sa kanila kung magawa niyang talunin siya ng patas sa isang labanan. Nang marinig ang plano ni Ayoko, agad na tumanggi si Takemiya dahil dati, madaling natalo ni Kazane sina Ayoko at Medusa, na nagpapakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Kazane. Hindi doon natigil, naisip ni Takemiya na dahil may relasyon sila bilang mag-ina, hindi sila dapat nag-aaway. Iminungkahi ni Takemiya na tumakbo sila palabas ng lungsod, dahil ayon sa impormasyong nakuha niya mula kay Kasumi, hindi sila maaabot ng magic power ni Kazane kung nasa ibang lungsod sila. Gayunpaman, tinanggihan ni Ayoko ang mungkahi at mas piniling harapin ang kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi ni Ayoko kay Takemiya na mayroon na siyang plano. Sa ibang lugar, makikita sina Kazane at Crownoir na magkasamang naglalaro ng shogi. Silang dalawa ay talagang magka-school, at napakahusay sa isa't isa, sa kabila ng pagiging magkasalungat. Si Crownoir ay walang pinapanigan na termino kay Kazane. Minsan, pisikal na binubugbog at pinapahirapan siya ni Kazane para sa mga impormasyon. Ngunit sa ibang pagkakataon, pinagkatiwalaan siya ni Kazane bilang pansamantalang chairman ng paaralan habang nasa ibang negosyo siya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Kazane ang kanyang galit kay Crownoir dahil hindi na niya mahawakan si Medusa, kahit na inaabangan niya ang sandaling pahihirapan niya si Medusa. Gayunpaman, kinailangan ni Kazane na lunukin ang pagkabigo dahil dumating ang mensahero mula sa Rothenburg's Workshop Witches at agad na dinala pabalik sa bilangguan si Medusa. Walang magagawa si Kazane laban sa desisyon dahil ang pinuno ng Workshop Witches ng Rothenburg ay ang pinakamataas na pinuno ng Witches Workshop sa buong mundo. Pabalik kina Takemiya at Ayoko, dahil hindi sila makatakas mula sa bilangguan gamit ang kanyang sariling kapangyarihan, hiniram ni Ayoko ang ilan sa kapangyarihan ni Takemiya upang makatakas mula sa bilangguan, na pagkatapos ay nasira ang ibang bahagi ng paaralan at nagpagalit kay Kazane. Pagkatapos ay naghanda si Ayoko na labanan ang kanyang ina, ngunit tumanggi si Kazane at pagkatapos ay inutusan silang dalawa na umuwi. Sa pag-uwi, napagpasyahan ni Ayoko at Takemiya na si Kazane ay hindi nakakuha ng anumang impormasyon mula kay Medusa, kaya sila rin ay nakadama ng kaginhawaan sa ilang sandali. Lumipat ang eksena at ipinakita ang nakaraan ni Ayoko, kung saan noong panahong iyon si Ayoko ay isang maliit na batang babae na may maliit na hadlang sa pakikisalamuha sa mga tao sa kanyang paligid, hanggang sa punto na pinakiusapan ng kanyang ina ang dalawang batang witch na kasing edad ni Ayoko na mag-alaga sa kanya. Madalas na ginugugol ni Ayoko ang kanyang oras pagkatapos ng paaralan na naghahanap ng isang batang lalaki sa isang malapit na paaralan, hanggang sa wakas ay nahanap niya si Takemiya. Panaginip pala mula kay Takemiya ang flashback ng nakaraan ni Ayoko. Sa kabilang banda, mukhang labis na nagulat si Kasumi nang makita niya si Tanpopo at ang barkada sa kanyang bahay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng kanyang ina na mula ngayon, si Tanpopo at Anggang ay titira sa kanila at magiging kanilang bagong pamilya. Si Takemiya at ang kanyang pamilya pagkatapos ay nag-aalmusal kasama sila. Habang nasa paaralan, napilitan si Takemiya na harapin ang mga hamon sa kanyang autoridad bilang presidente ng Student Council. Isang babae na dating Student Council President ang nagpaplanong i-frame si Takemiya. Ang babae ay nagsinungaling kay Rinan Otometechibana, isa sa 5 workshop witches na itinalaga upang protektahan ang lungsod, na sinabi na si Takemiya ay pisikal na inabuso siya. Nang marinig iyon, inutusan ni Rinan ang lahat ng kanyang mga tagasunod na sirain ang paaralan, at hinimok si Takemiya na bumaba sa kanyang posisyon bilang presidente ng Student Council. Pagkatapos ay hinamon ni Rinan si Takemiya sa isang one-on-one na tunggalian, at nangakong ititigil ang kaguluhan sa paaralan kung matalo siya ni Takemiya. Matapos malaman na sinisiraan lamang siya ng dating Student Council President, nakipagsapalaran din si Takemiya na makipagkita kay Rinan ng mag-isa, at ipaliwanag ang totoong nangyari. Ngunit hindi iyon pinansin ni Rinan, at agad siyang inatake sa harap ng lahat, kung saan sinadya ni Rinan na ipahiya siya. Ngunit pagkatapos, hindi siya tumahimik, at ginugol ang kaunting lakas upang palayasin ang atake ni Rinan. Dahil tumanggi si Takemiya na saktan si Rinan, inutusan ni Ayoko si Tanpopo at Anggang na tulungan siyang harapin si Rinan. Dahil si Tanpopo at ang barkada ay hindi nakikita ng ibang mga estudyante, ginawa ni Ayoko si Takemiya na lumaban kay Rinan at nanalo sa laban. Pagkatapos noon, itinuring na bayani si Takemiya at nakatanggap ng papuri dahil hindi siya napatunayang nakagawa ng mga gawaing panliligalig. Nang maglaon, nabunyag na sinadya ni Ayoko na manipulahin ang dating Student Council President para lamang muling pagtibayin ang posisyon ni Takemiya sa paaralan. Sa pagkakaalam nito ay agad na nagalit si Rinan at agad siyang pinagalitan.
Matapos ang pakikipaglaban kay Rinan, at makita ang mahinang kasanayan sa pakikipaglaban ni Takemiya, nagpasya siyang turuan si Takemiya tungkol sa nakakasakit na salamangka, at sinubukan siyang ipatawag ang isang pamilyar sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya mula sa bubong ng isang mataas na gusali. Sa isang gulat, si Takemiya ay nagtapos sa pagpapatawag ng isang higanting imahe ni Ayako sa isang sexing damit na nurse na nakahuli sa kanilang dalawa bago sumuntok sa isang kalapit na gusali. Dahil ang pamilyar na pamamaraan ng pagtawag ay nakakaubos ng maraming enerhiya, si Takemiya ay nawala ng malay sa mga bisig ni Ayako. Samantala sa ibang lugar, si Kazane ay tila nanunood ng isang bagay na napakalaki at nagniningning ng maliwanag. Pagkatapos ay nakipagpulong si Kazane kay Rinan na naghatid ng mensahe mula sa isang tower witch na pinangalanang Weekend, na nagsasabing na hostage niya ang lahat ng residente ng lungsod. Pagkatapos ay tinapos nina Ayako at Takemiya ang kanilang sesyon ng pagsasanay at bumalik sa bahay upang maghanda para sa pagsusulit sa paaralan bukas. Sa susunod na araw, nang ang mga mag-aaral ay nakatuon sa kanilang mga pagsusulit sa paaralan, nakipagkita si Kazane kay Weekend na nagsabi sa kanya na ang higanteng kumikinang na bilog na bagay na nakita ni Kazane kahapon ay isang high-explosive na sandata ng mass destruction na kayang sirain ang isang buong lungsod. Sinubukan ni Kazane na makipag-ayos kay Weekend na nagbabanta na papatayin ang buong bayan kung hindi ibibigay ni Kazane si Takemiya. Pagkatapos ay tinanggihan ni Kazane ang kahilingan, at inaasahan na ito ni Weekend sa pamamagitan ng paghahanda ng backup na plano. Ang plano ni Weekend ay patuloy na pasabugan ang higanteng bombang iyon, kung saan gagamitin ni Kazane ang lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan upang protektahan ang mga taong bayan. Kung hihina ang kapangyarihan ni Kazane, madali siyang matatalo at magkakaroon ng higit na kalayaan si Weekend na makuha si Takemiya at kunin ang Evermillion na kapangyarihan na nasa loob ng kanyang katawan. Dahil sa naubusan ng magic power, matagumpay na naparalisa si Kazane ni Weekend, pagkatapos ay ikinulong si Kazane sa isang piitan, at inabot siya ng 1 linggo para mabawi muli ang kanyang lakas. Samantala sa paaralan, si Ayako, na alam na mayroong pag-atake, ay agad na sumugod upang isecure si Takemiya. Pagkatapos ay nakita nila si Rinan at isa pang workshop witches, kasama si Kasumi na naging estudyante ni Rinan. Sina Ayako at Takemiya ay sinamahan ni Rinan sa isang selda sa ilalim ng lupa upang protektahan silang dalawa mula sa mga pag-atake ng Tower Witches. Ipinagpalagay ni Ayako na alam na ni Kazane ang tungkol sa sirang selyo ni Takemiya, dahil inutusan niya si Rinan at ang iba pa na i-lock sila doon. Gayunpaman, si Ayako at Takemiya ay sumunod sa utos ni Rinan na manatili doon para sa kanilang kaligtasan. Ngunit pagkatapos, ang mga high-tech na magic doll na nilikha ni Weekend ay nagawang mahanap ang kanilang kinaroroonan. Pagkatapos ay ginamit ni Ayako ang manika upang pasabugan ang isang seksyon ng pader at sirain ito bago dumating si Weekend at makuha sila. Matapos matagumpay na makatakas mula sa piitan, sinabi ni Ayako na wala na silang mahiwagang kapangyarihan, gayon din ang iba pang mga workshop witches. Samantala, nasa crisis mode ang workshop witches nang lumitaw sina Ayako at Takemiya, at laking gulat nila nang makitang nawasak ang kanilang bayan ng giant magic bomb attack ni Weekend. Kung wala ang kapangyarihan ni Kazane, ang workshop witches sa lungsod ay hindi maaaring gumamit ng anumang mahika at walang tulong sa labas ang darating sa tamang oras. Agad na nakonsensya at nalungkot si Takemiya dahil naging ganito ang mga bagay dahil sa kanya. Pagkatapos ay pinatahimik siya ni Ayako sa pagsasabing ang buong bayan ay nailigtas ng kanyang ina at inilipat sa isang ligtas na lugar bago nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Kazane sa mahika. Habang naglalakad sina Ayako at Takemiya sa nawasak na lungsod, nahuli ni Weekend ang isang grupo ng workshop witches, at itinali ang mga mahiwagang bomba sa kanilang katawan, hinihiling na ibigay nila si Takemiya sa loob ng 30 minuto o isa-isang pasasabugan niya ang mga hostage. Sa ibang lugar, humingi ng tulong si Kasumi kay Tanpopo at Sagang para iligtas ang workshop witches na mga hostage ni Weekend, dahil sa kasalukuyan ay ang tower witches lang ang maaaring gumamit ng magic. Habang sinusubukan ni Rinan at Atori na i-defuse ang bomba, dinala ni Ayako si Takemiya sa sentro ng lungsod upang i-renew ang kontrata gamit ang nakatagong kapangyarihan ni Takemiya. Ngunit habang nasa daan, naharang sila ng isang tower witch. Kahit wala ang kanyang magic power, nagawang talunin ni Ayako ang witch. Habang sina Rinan at ang workshop witches ay nakikipagkita kay Weekend upang makipag-ayos, sa wakas ay dumating sina Ayako at Takemiya sa sentro ng lungsod, kung saan gagawa ng kontrata si Takemiya sa lungsod upang magamit muli ng workshop witches ang kanilang mga kapangyarihan. Nagmamadali si Takemiya na gawin ang hinihiling ni Ayako, kung saan binago niya ang kontrata gamit ang kanyang kapangyarihan, na nagpapahintulot kay Rinan at sa workshop witches na iligtas ang mga hostage at mahuli si Weekend. Gayunpaman, pagkatapos itapon sa isang selda ng bilangguan na maaaring mag-alis ng isang tao ng mga mahiwagang kakayahan, isiniwalat ni Weekend na sinasadya niyang mahuli ang kanyang sarili upang masira niya ang workshop witches mula sa loob, na ginawa niya ng mas maraming nakatagong bomba. Pagkatapos ay ginamit ni Takemiya ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan upang buhayin ang workshop witches na namatay sa insidente. Ngunit pagkatapos ay pinigilan siya ni Ayako bago siya pinatay dahil sa labis na pagpapahirap sa sarili gamit ang kanyang kapangyarihan.
Samantala, tila nagtatanong si Cronwar sa isa sa mga nasasakupan ni Weekend upang maghukay ng impormasyon tungkol sa utak sa likod ng pag-atake. Sa ibang lugar, dinala ni Ayaka ang walang malay na si Takamiya sa mga guho ng bahay ni Takamiya at inihiga siya sa kama. Sa kanyang pagtulog, nakita ni Takamiya ang ilan sa mga alaala ni Kazane, kabilang ang kanyang pagkakaibigan sa kanyang ina sa paaralan. Nakita rin ni Takamiya ang mga alaala noong si Kazane ay hiniling ni Ayaka na maging punong guro sa kanyang paaralan upang mas malayang mapangasiwaan ni Kazane si Takamiya. Pagkatapos ay nakatanggap si Takamiya ng salita mula kay Mikaga Sensei na sila ay nasa isang alternatibong realidad na nilikha ng lungsod dahil sa kontrata na ginawa ni Takamiya. Pagkatapos ay dinala ni Mikaga Sensei si Takamiya sa isang kanlungan kung saan ang buong bayan ay nakulong sa isang estado ng suspendido na animation hanggang sa ligtas silang mabuhay muli at mabura ang kanilang mga alaala. Samantala sa ibang lugar, makikita si Kasumi na nakikipaglaban sa tulong ni Tanpopo at ng barkada. Nang itulak si Kasumi at muntik ng matalo, biglang dumating si Medusa para iligtas siya kasama ang iba pa. Sa ibang lugar, nakipagpulong si Ayaka kay Atori upang hiramin ang kanyang sandata at hiniling sa kanya na bantayan si Takamiya, habang plano ni Ayaka na labanan si Weekend ng mag-isa. Pagkatapos ay pumunta si Ayaka sa isang simbahan upang harapin si Weekend. Nang malaman ang pagdating ni Ayaka, ginamit ni Weekend ang ilan sa mga bombang itinanam niya sa paligid ng simbahan para maubos ang magic power ni Ayaka. Si Weekend at si Ayaka ay nasa isang matinding labanan. Kahit na walang kapangyarihan ni Takamiya, nagawa ni Ayaka na harapin si Weekend at gawing desperado ang masamang witch. Mukhang humanga si Weekend sa lakas at fighting spirit ni Ayaka. Gayunpaman, nagawa ni Weekend na madaling iikot ang mga bagay, at nahuli si Ayaka gamit ang isang higanteng halimaw na golem. Inihayag niya kay Ayaka na nagtanim siya ng bomba sa lungsod ilang buwan na ang nakakaraan bilang bahagi ng kanyang plano. Pagbalik kay Takamiya, nagpa siya si Mikaga Sensei na i-revive si Takamiya dahil inaatake sila ng Tower Witch sa mga order mula kay Weekend. Nang magising si Takamiya at nakita si Atori, naghatid si Mikaga Sensei ng mensahe kay Takamiya na plano ni Weekend na sirain ang kanlungan ng mga taong bayan maliban na lang kung ipadala sa kanya si Takamiya sa loob ng 30 minuto. Nang marinig iyon, agad na sinugod ni Takamiya at Atori si Ayaka na nakikipaglaban kay Weekend. Sa wakas ay nakarating din siya doon at nadatnan niya si Ayaka na walang magawa. Nang walang paghihintay, binigyan niya ng higit na kapangyarihan si Ayaka upang muli itong bumangon at talunin si Weekend bago niya sirain ang kanlungan. Gayunpaman, sa kabila ng pagkatalo, casual na isiniwalat ni Weekend na pinasabog niya ang bomba. Sa ibang lugar, nang magpasya si Tanpopo na ilabas si Kasumi mula sa mga durog na bato, pinawi ng mga bomba ni Weekend ang lahat ng mga taong bayan sa loob ng kanlungan, kabilang si Mikaga Sensei. Nang makita ito, pilit na sinubukan ni Takamiya na iligtas silang lahat, at nakipagkasundo kay Evermillion sa halaga ng kanyang buhay upang iligtas ang lungsod at lahat ng naroon. Gayunpaman, nagpasya si Ayaka na ipagpalit ang kanyang buhay kay Takamiya sa huling minuto. Ang lahat at mga gusali sa bayan ay naibalik na parang walang nangyari, kabilang si Weekend, na sinaksak ng kutsilyo si Takamiya. Gayunpaman, nagpasya si Weekend na pagalingin si Takamiya at aminin ang pagkatalo, bago niya puntahan si Cronwar. Samantala, sinubukan ni Takamiya, Atori, at Mikaga Sensei ang lahat para buhayin si Ayaka sa pamamagitan ng paggamit ng dugo at halik ng tunay na pag-ibig mula kay Takamiya. Himala, sa wakas ay muling nabuhay si Ayaka. Sa ibang lugar, lumilitaw na pinaparusahan ni Cronwar si Weekend sa pamamagitan ng pananaksak sa kanya at sa lahat ng kanyang mga nasasakupan sa matatalim na stakes. Hindi nagtagal, lumitaw si Kazane at hiniling kay Cronwar na ibigay sa kanya si Weekend para sa pagtatanong. Gayunpaman, tumanggi si Cronwar na isuko si Weekend at sinabi na ang Weekend ay ang kanyang dinner. Dahil mapilit si Cronwar, naglaban ang dalawa, at sa huli, nanalo si Kazane. Habang nasa subconscious, nakita ni Takamiya at Mikaga Sensei si Evermillion na kinansela ang kanyang kasunduan kay Takamiya tungkol sa kanyang buhay. Pagkatapos ay pinag-usapan ni Evermillion ang bagong kontratang ginawa ni Takamiya sa kanya, at binalaan siya tungkol sa mga kahihinatnan na kailangan niyang harapin kung susubukan ni Takamiya na gumawa ng mga katulad na gawain sa hinaharap. Pagkatapos noon, nagising si Takamiya mula sa kanyang pagkakatulog, at natagpuan si Ayaka na bumati sa kanya sa kanyang pintuan. Magkasabay na naglalakad ang dalawa papunta sa paaralan nang muling pagbantaan sila ni Tanpopo at ng barkada habang nasa daan. Kahit wala ang kanyang magic power, nagawa pa rin silang talunin ni Ayaka sa pamamagitan lamang ng pagpisil ng kanilang mga mukha hanggang sa tuluyan na silang sumuko. Ang moral na matututuhan natin sa anime na ito ay, na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa isang mahusay na talento na nakatago sa atin mula sa pagsilang, ngunit nagmumula sa determinasyon at isang matinding pagnanais na protektahan at iligtas ang mga nasa paligid natin. Dahil sa ganoong paraan, mas magiging matatag tayo at makakamit natin ang anumang gusto natin.